Good day once again mga kapatid. Welcome po ulit. Welcome sa ating channel, Eric Abaking. Alright, for this video mga kapatid, kung nakikita nyo, andito po tayo ngayon sa aking pabuhan. Ayan. So, i-update ko po kayo. Bago yan, magpapakawala muna ako ng aking mga alagang pabo. Hapon na po ngayon, nasa alas 4 na po ng hapon. Pinapalabas ko kasi sila dito sa aking range. Ito po sila. So, pinapagala ko po sila dito sa labas. Ayan. Ito, nauna ito kasi nag-iitlog yan. May pugad siya dyan. Tapos itong iba, mangangain na lang ito. Hinahayaan ko lang niya na mag-itlog kasi kinukuha ko naman yung kanyang itlog. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan, dyan yan papasok sa loob. Ayun. Tapos itong iba, ayan, mangangain ito ng mga damo. Tapos pag may hinahagis si Papa ng mga buto, mga balat doon, kanila naman kinukuha at pinakain. Ayan, lumalabas na po sila. Ito po, ang update ko po sa inyo mga kapatid ay patungkol po dito sa aking kulungan. Kung nakikita nyo po, ayan, may bakod na po na interlinks o cyclone wire. Pinalibutan ko na po talaga ito ng cyclone wire. Ayan, mayroon na rin sa harap, mayroon na rin pintuan. So, gumasto po talaga ako mga kapatid kasi kung naalala nyo, nung nakaraang linggo, mga 2 linggo na nakalipas, sinalakay po itong aking pabuhan ng mga aso. At ayun, may na-damage po na 9 na pirasong pabo. May natira 2, buhay pa naman yung aking 2 Jersey Buff andun sa loob. Kaya lang, ayun, damage na talaga. May kagat kasi sa bandang butsi. Sayang, malaki-laking halaga na rin kung ating kukwintahin. Nasa 9 na piraso kasi. So, pagpalagay na lang natin yung mga babae, milk trace. Tapos lalaki, toto or 2,000. Isang lalaki lang naman yung nadali at madalas yung mga babae, yung Jersey Buff na lalaki, yun po talaga yung nadali. So, kung nakikita nyo dito, ayan, ito po yung bago na cyclone wire na aking ginamit. Ayan, 4 feet lang yung ginamit ko mga kapatid kasi pag 6 feet or 5 feet, mahal kasi. So ito, may nakapagsabi rin sa akin, enough na raw ito. Kasi tagos naman yung paningin ng aso sa loob, kaya pagbabangga sila dyan, hindi na daw papasok. Tapos dito, luma lang itong nandito. Meron kasi akong kaibigan na scrap buyer. So, hiningi ko ito sa kanya. Pinalitan ko na ang pabo. Ayun, kaya hanggang doon, luma po yung aking ikinabit na cyclone wire. Malaki po ang kanyang mga wire. Kaya lang, luma na kasi kaya hindi pantay. Sinicure ko lang. Pinatibay ko lang. Ayan, naglagay ako ng mga poste. So, yan na po yung update. Ito, bago. Ito, matagal kami natapos magkabit yan kasi luma na kasi. Inayos pa namin, hindi kagaya ng bago na napakabilis lang ikabit. Ayan. Salamat sa Diyos dahil nung inatake ako dito ng aso, yung aking hybrid at saka yung aking Bourbon Red ay walang na-damage. Napakasakit pag yun po yung na-damage. At akala ko dati napakamahal talaga ng interlinks o cyclone wire. Mura lang naman pala ito. Itong nabili ko nasa, depende sa tindahan, mayroong 315, mayroong 280. So yung iba 280 yung bili ko, yung iba naman 315. Tapos yung kanyang haba ay 6 meters. Gumasto ako ng bago ng 11 piraso na tig 6 meter. Ayun, 11 piraso. Tapos yung lumaan doon na ginamit ko, yun po yung aking nagamit talaga. So sa ngayon, sa awa tulong ng Diyos, hindi naman bumalik yung aso. At nilagyan ko na rin ng mga LED light itong aking pabuhan. Napakaliwanag na po nito pag gabi. Ayan, kagaya ng LED light. Talagang sinicure ko na yung aking pabuhan sa ngayon mga kapatid. Tapos ito po sila tuwing nangangain. Andyan, pupunta sila sa palibot ng bakod. Tapos dito, ayun po yung isa kanina, yung nag-itlog.
napakalakas po kumain ng mga damo yung mga pabo mga kapatid. Kaya lang isa po sa problema nila pag atakihin ng aso. Sayang. Kita nyo man yung siyam na piraso ay malaking halaga na rin yun. Kaya lang saka pa ako nag-secure ng cyclone wire nung umatake sila uli. Pangatlong bisis na po yun mga kapatid. Nung una, 2. Nung una pa rin, 5. Ganon yun. Buti na lang talaga dahil may nakakakita. May, sa palibot kasi ng aking kulungan, mayroon pong mga uncle o relatives ng aking asawa. Kaya sila po yung nakakaresponde agad. Pag natutulog ako dyan sa kubo, hindi naman sila pumapasok. Talagang sinichimpo lang nila na wala talaga ako. Kaya yun po yung madalas. So ipapakita ko lang sa inyo kahapon pala. Ayan, nakabinta po ako ng ilang piraso po ba yun? 2, 4, 7, 3, 7 piraso po mga kapatid. At 4 na customer po yung aking napagbintahan. Ayan, salamat sa Diyos dahil nakabinta po ako kahapon. So iwan ko lang kung makakaabot pa ito sa New Year itong aking mga supply na pabo. Kasi hindi na masyadong marami. Ayan. Pero lahat po itong nasa labas ng mga pabo ay i-out po natin ito mga kapatid. Ayan. Baka gusto kayong bumili ng mga Jersey Buff. Tapos itong mga ibang breeder ko po. Ayan, i-out po natin ito para makapagpalit po ako ng bagong line ng pabo. Ayan. Mayroon naman po ako mga bagong line doon, yung mga hybrid. Isa po yun sa paparamihin natin. Pero ito, sa gustong mag-acquire o mag-avail, mayroon po tayong iba available na mga pabo. So yun lamang po mga kapatid. Ay binahagi ko lang sa inyo kasi kung nangyari dito sa aking pabuhan na sinalakay o naminsala po yung mga aso, posible po na sa inyo rin ay makaka-encounter po kayo ng pamiminsala ng mga aso. So ang action plan ito, binakuran ko po ng cyclone wire. Hindi naman masyadong mahal kasi ayun, 11 piraso lang yung nabili ko na cyclone wire. Pagpalagay na lang natin kung mahal-mahal 315, ayun. Kung mura 280. So ang update doon sa 2 piraso na naiwan, buhay pa naman, 2 babaeng Jersey Buff mga kapatid. Ito po, ito katunayan nagpapakasta nga eh. Kaya kinukulong ko yan doon. Pero dalawang piraso na kasi yung kanyang naging itlog, kaya pinakawalan ko. At ito nagpapakasta na pala. So bubugawin natin yung iba para hindi madisturbo. Ayan, nagpapakasta. So ayan. May malaking sugat po kasi yung kanyang hindi nag-success. May malaking sugat po yung kanyang butsi mga kapatid. Akala ko patay na talaga. Kasi yung ibang mga pabo dati na sinalakay ng aso, patay na po talaga. Ito pa yung isa. Ito, ang puwit. Itong mga pabo na ito 2 babae na natira. Dito kasi yan sa kulungan na ito. Nasa baba ito, nang sumalakay yung aso. Kaya ayun, na-damage sila. Tapos yung isang breeder na lalaking Jersey Buff, yun po yung pinakatay ko na lang. Binigay ko na lang kasi gusto naman nilang katayin. May sugat rin yun, kaya binigay ko na lang yun sa gustong magkatay. Ayun oh, kita nyo naman yung sugat sa kanyang bandang liig. Ayun, sugat po yun mga kapatid. Pero buhay pa naman, nasa mahigit sa 1 linggo na po nung nakaraan nang sinalakay ng aso dito ang aking kulungan. Ayan po. So nakita nyo, dito rin yung aking mga gansa. So ang buong paligid na talaga, palibot ng aking range ay sinecure ko ng cyclone wire. Ayan, kung nakikita nyo dito, ayan, nakapaligid na rin. Ayan, sinecure ko na po ng cyclone wire. Tapos mga LED lights. Ayan, mga LED lights. So ayun po mga kapatid, yun po yung update dito sa aking range ngayon. Ayan, yung aking Bourbon Red. Tapos kabilang kwarto yung aking mga Jersey Buff. Hindi Jersey Buff, yung aking mga hybrid turkey. Oh, kay para kuanon ka? Ataki, kuanon ka ba? Narabay manglabok ana? Nay manglabok, nada dresod.
So, ayan po mga kapatid. Maraming dumadaan dito kasi may sanctuary doon sa unahan, kaya yung aking pabo dito ay nakikita po ng ibang mga tao. Ay tataka na lang ako minsan, may kumakatok doon sa amin, hinahanap ako kasi gustong bumili ng pabo. So, yan po yung counting update mga kapatid. Kailangan nating i-secure po yung ating kulungan kasi sasabihin ko po sa inyo, dito po may kasama po akong breeder ng pabo doon sa kabila. Kasama lang namin sa aming barangay. Ayun, sinalakay po ng aso yung kanyang pabo. Ilang piraso na lamang po yung natira talaga. So, perwisyo po talaga yung aso mga kapatid. Isa po yan sa pakatandaan nyo po na posible po yung mangyari sa inyo. Siguro kung wala pong bantay, 24/7 na bantay sa inyong pabuhan, ayan, maglagay po kayo ng interlinks or cyclone wire kasi gamit po yan. Nung sumalakay nga yung mga aso mga kapatid, buti na lang yung lagayan ng aking hybrid turkey ay may ganitong harang sa Bourbon Red rin. Pero yung kanyang pinto ay neat lang po yung nakalagay nung sumalakay yung aso. Kaya lang, buti na lang dumating na po yung mga responding relatives ng aking asawa. Kahit itong numero 3 na pako, kung nakikita nyo ito, ayan, ito bumaliktad po ito mga kapatid. Muntik na talagang mapasok itong aking Bourbon Red. Kaya ayun, nang makita ko po yun, nag-decide po ako talaga na maglagay na lang ng interlinks kasi mahal po yun mga kapatid. Tapos ito pa, pag na-damage po ng aso, mas masakit. So hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.